Sino ang pinakamalaking kaaway mo, Ginoong Pangulo Dushmansir? ایران کیست؟ آمریکا. Noong 19 na 6 na puds nakatanggap ng liham ang Shah ng Iran mula kay Haring Faisal ng Saudi. Hindi ikaw ang Shah ng Pransya. Nasa Iran ka at 70% Muslim ang populasyon mo. Pakiusap, huwag mong kalimutan na ang liham na ito ay sagot sa panawagan ng Shah na magmodernisa at makipag-ugnayan sa kanluran ang mga bansa sa gitnang silangan. Hindi pinansin ng Shah ang babala, pero nakita ni Haring Faisal ang hinaharap na di nakita ng iba. Bakit niya nilalabanan ang digmaang ito? Ano kaya ang sasabihin niya? Una, nakikipaglaban kami para sa Islam at kapakanan nito. Hindi inakala ni Shah kung gaano kalapit ang kanyang katapusan. Sa puso ng kanyang pagbagsak ay ang White Revolution. Noong 1963, inilunsad ni Shah ang White Revolution. Isang malawak na reformang panlipunan, pampolitika at ekonomiya na inaprubahan sa pambansang plebisito. Mabilis na binago ng revolusyon ang Iran. Namahagi ng lupa sa 2.5 milyong pamilya, binuo ang literary at health corps para sa rural areas. At lalong nabawasan ang autonomiya ng mga tribo. Walang kontrobersyal hanggang ngayon. Ngunit nagkaroon din ito ng malawakang reforma sa lipunan at batas na nagpalawak ng mga karapatan ng kababaihan. Binigyan sila nito ng karapatang bumoto, mas proteksyon sa batas, at tinaas ang legal na edad ng kasal sa 18. Para sa taga-suporta, simbolo ito ng pag-unlad, pagkakapantay-pantay at modernisasyon. Para sa konserbatibong leader ng relihiyon at tradisyonal na komunidad, simbolo ito ng pagkanluranin at hamon sa pamantayang Islamiko. Sa Iran, napagalit niya ang mga leader ng relihiyon. Samantalang matagal nang galit ang unang grupo. Noong 1961, binuwag ng Shah ang ika-20 Majlis ng Iran. Kaya naipatupad ang reforma sa lupa noong 1962. Sa programang ito, napilitang isuko ng mga makapangyarihang Panginoong may lupa sa Iran ang kanilang malalawak na lupain. Ipinamahagi ang lupa sa maliliit na magsasaka, habang binigyan ng sapi sa industriyang pag-aari ng Estado ang dating mga Panginoong may lupa. Unang beses, nabigyan ng bahagi sa kita ang magsasaka at manggagawang industrial, at kooperatiba na ang pinagkukunan ng pautang imbes na malalaking Panginoong may lupa. Irigasyon at pagpapaunlad ng agrikultura sa kanayunan ng Iran. Nagalit ang mga elite rito, kaya kala mo sila ang nagpabagsak sa Shah, pero hindi pala. Napakalakas ng naging resulta ng kanyang mga reforma, kaya ang karamihan sa bansa, ang mga karaniwang tao ay naging masaya. Sa mga sumunod na dekada, tumaas ng husto ang kita mula sa langis, na nagbigay daan sa malalaking pamumuhunan ng Estado sa industrial na pag-unlad. Mabilis ding tumaas ang kita ng bawat tao at tila mabilis na umuunlad ang Iran patungo sa modernisasyon. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, may mga bitak na nabubuo. Ang mga reforma sa lupa na kanyang ipinakilala ay kulang sa isang mahalagang elemento, ang suporta sa infrastruktura. Hindi napalitan ng Estado ang papel ng mga may-ari ng lupa na nagbibigay noon ng pautang, gamit at seguridad sa mga nangungupahan, kaya maraming bagong sakahan ang nabigo. Daan-daang libong taga-probinsya sa Iran ang lumipat sa mga pangunahing lungsod tulad ng Tehran dahil sa umuunlad na industriya ng construction. Ngunit may masamang epekto ang mabilis na urbanisasyon. Ang mga kabataang migrante ay nakaranas ng paglayo, mataas na gastos, siksikan, at di maayos na tirahan. Hindi nagtugma ang paglago ng ekonomiya at panlipunang seguridad. Lalong lumala ito ng banggain ng White Revolution ang mga Islamikong pamumuhay. Malalim ang agwat sa edukasyon at kultura ng mga taga-probinsya at urban elite ng Iran. At magkaiba ang naging karanasan nila sa mga reforma. Para sa karamihan ng urbanong elite na sanay sa kanluraning pananamit, nightlife at makabagong pamumuhay, ang reforma ay sumisimbolo ng pag-unlad at kalayaan. Maraming taga-rural at tribo, ang pakiramdam ay inaagaw ang kanilang pagkakakilanlan. Pinalawak ng pagkakahating ito ang agwat sa pagitan ng urban at rural na Iran at ginawang dahilan ng sama ng loob ang modernisasyon imbes na pagkakaisa. Pero para sa isang tao, ito ang perpektong pagkakataon. Sa ganitong kalagayan, sumikat si Khomeini sa mga konserbatibo bilang pinakamaingay at matatag na kritiko ng mga pagbabagong ito. Muling nag-organisa ang mga veterano at taga-suporta ng mga naunang grupong Islamista bilang relihiyosong samahan ng pagluluksa at pampulitikang network. Noong 1963, nagsama ang ilang grupo
at binuo ang koalisyon ng mga Islamikong samahan ng pagluluksa. Noong ika-3 ng Hunyo, kasabay ng banal na araw ng Ashura ng mga Shia, ang pampublikong oposisyon ay sa wakas nakahanap ng isang leader at tinig. Nagsermon si Khomeini sa Qom at tinulig sa ang Shah. Tinawag niya itong kaawa-awa at inihalintulad kay Yazid Una, ang Umayyad Caliph na responsable sa pagpatay kay Imam Hussein. Dahil dito, isa siya sa pinakakinamumuhian sa kasaysayan ng Shia. Si Khomeini ang pangunahing personalidad at tila hindi matitinag, kaya mukhang malapit nang matapos ang pamumuno ng Shah. O iyon ang iniisip ng marami noon. Pero ang tagagawa ng hari na malayo sa Iran ay may ibang plano. Matagal na nilang nakita ito at naghanda silang durugin ito kinabukasan. Matapos ang protesta ni Khomeini, inaresto at binantayan siya at ang kanyang mga taga-suporta ng Savak, ang lihim na pulisya ng Iran. Itinatag ng Shah ang puwersang ito matapos ang 1,953 kudeta para maiwasan ang isa pang kudeta at protektahan ang monarkiya laban sa oposisyon. Ang ahensya ay muling inayos at formal na pinangalan ng Savak. Noong una, umasa ang Savak sa tulong ng ibang bansa. Malaking papel ang ginampanan ng Central Intelligence Agency sa pagbuo ng Savak. Noong 1965, nagsimula itong magsanay ng mga operatiba at mabilis lumawak. Malawak ang kapangyarihan ng Savak at bagamat tagapagligtas ito ng Shah, hindi ito tuwirang naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Sa ngayon, sinensura ng gobyerno ang media, sinuri ang aplikante sa trabaho at inusig ang mga kalabang politikal. Ayon sa mga pinagkukunan, gumamit ang ahensya ng matitinding paraan ng interogasyon, kabilang na ang pagpapahirap upang supilin ang oposisyon. Ngunit nang arestuhin si Khomeini, agad na sumiklab ang mga kaguluhan. Nagprotesta ang mga tao sa Tehran, Qom, Mashhad, Shiraz at iba pang lungsod. Inatake ang mga istasyon ng pulis at gusali ng gobyerno. Gumamit ng dahas ang gobyerno. Inutusan ang seguridad na barilin ang sino mang lumaban. Ito ang unang malaking pag-aaklas para kay Khomeini. Malaki ang pagkakaiba-iba ng bilang ng mga nasawi, mula sa wala pang 100 ayon sa opisyal na tala, hanggang sa libo-libo ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagmumulan ng oposisyon. May masamang plano ang mga matinding taga-suporta ng rehimen para kay Khomeini. Hinimok nila ang Shah na ipabitay si Khomeini. Ngunit natakot ang mga opisyal na baka lalo siyang gawing martir, kaya nagpasya silang gumawa ng mas matalinong hakbang. Si Khomeini ay house arrest hanggang Abril 1964. Makalipas ang ilang buwan, matapos niyang lantaran na kondenahin ang relasyon ng Iran sa Estados Unidos, muli siyang inaresto, ngunit sa pagkakataong ito ay ipinatapon siya palabas ng Iran. Naniniwala ang Shah na mapapatahimik siya sa pagpapatapon. Ginawa si Khomeini na simbolo, alamat at sentro ng lakas ng oposisyong Islamista sa Iran. Makalipas ang ilang panahon, humupa ang sigla at lalong naging matatag ang sistema ng Shah. Pagkatapos ng mga pag-aalsa noong 1963, pinalakas ng Shah ang seguridad ng Iran. Lumaki ang Savak sa higit 5,000 full-time na ahente at pinalakas ng lihim na network ng impormante. Ginamit ng pamahalaan ang takot bilang sandata. Pinamunuan ito ni General Hassan Pakravan. Namuno sa Savak noong 1961 hanggang 1966 at kilala sa mahinahong paraan. Habang naka-house arrest si Khomeini, regular siyang kinakausap ni Pakravan at namagitan para hindi siya mapatay. Binabala na magdudulot ito ng galit ng publiko. Espesyal siya dahil muli mo siyang makikita matapos ang 10 taon. Ngunit nang nagkapalit ang mga papel sa mga sumunod na taon, noong 1966, pinalitan si Pakravan ni General Nimatollah Nasiri, isang malapit na pinagkakatiwalaan ng Shah. Mas naging agresibo ang Savak sa pamumuno niya, lumaban sa komunista, sosyalista at grupong Islamista sa pamamagitan ng dagdag na pagmamanman, pag-aresto at panunupil. Ang naging problema sa Savak ay masyado itong naging makapangyarihan. At sa huling bahagi ng 19 na 60 umabot na ang impluwensya nito sa elitistang lupon ng Iran. May mga ahente na nagbabantay ng katiwalian sa pananalapi, pati sa pamilya ng hari, hindi lang sa politiko at negosyante. Nagalit si Mohammad Reza Shah sa investigasyon ng Savak dahil pakiramdam niya lumalampas na sila sa mandato at nakikialam sa pribadong bagay. Ngunit huli na ang lahat, nagawa na ang pinsala, nagtagumpay ang Savak sa pagpatahimik ng oposisyon. Pero tinanggal din ang alternatibong politika. Natira na lang ang kapangyarihan ng relihiyosong network. Mahirap pumasok at kontrolin ang mga mosque at relihiyosong network. Kaya naging huling lugar ito kung saan malayang nakakapagsalita ang mga tao. Nilinis ng seguridad ng Shah ang daan para sa pagkilos ng mga Islamista
Kaya lalo pang lumakas ang impluensya ni Khomeini sa takot at galit ng mga tao. Noong 1978, tuloy-tuloy ang protesta, panunupil at pag-aaklas sa Iran, bawat alon ay lumalakas. Nagsimula noong Enero sa Qum, at noong Pebrero kumalat ang kaguluhan sa Tabriz. Pagsapit ng Marso at Mayo, nagkaroon ng demonstrasyon sa maraming lungsod, kabilang ang Tehran. Ang oposisyon ay binubuo ng mga kaliwista, liberal, demokratiko, nasyonalista at islamista. Nagkaisa sila sa ilalim ng isang tao. Siya ay walang iba kundi si Ayatollah Ruhollah Khomeini, at ang nagbuklod sa kanila ay ang pagtutol sa Shah. Noong Agosto 11, nasunog ang sinehan sa Abadan, na nagdulot ng mahigit 400 pagkasawi. Hindi pa rin alam kung sino ang responsable sa insidente. Sinisi ni Khomeini ang Shah at Savak, at naniwala dito ang maraming Iranian, kaya lalong nagalit ang publiko. Noong Setyembre, sa isang demonstrasyon bilang pag-alala sa pagtatapos ng Ramadan, pinaputukan ng tropa ng gobyerno ang mga nagpoprotesta sa Tehran, na nagresulta sa maraming namatay. Sumunod pa ang mga welga. Nauna ang mga manggagawa, sinundan ng ibang sektor ng ekonomiya. Nang mag-walkout ang mga manggagawa sa langis, huminto ang pinakamahalagang industriya sa Iran. Noong Oktubre, nagkaroon ng general strike na nagpahinto sa bansa. Ang dahilan nito ay nagsimula pa noong unang bahagi ng 1978. Noong Enero 1978, 78,000 relihiyosong estudyante ang nagprotesta matapos labasin ng pahayagang kaalyado ng gobyerno ang mga pahayag laban kay Khomeini. Ilang sandali pa, sumama ang libu-libong kabataang Iranian. Karamihan ay mga walang trabahong migrante mula sa kanayunan na matagal nang naa-alienate dahil sa hindi pagkakapantay-pantay at panunupil. Sa kabilang banda, pinahina ng cancer si Shah at lalo siyang naging malayo sa mga tao. Ngunit inisip niyang bahagi lamang ng dayuhang sabwatan ang kaguluhan at hindi niya naunawaan ang lalim nito. Bawat pagpatay ay lalo lamang nagpalala sa krisis. Sa tradisyon ng Shia, ang pagiging martir ay may malalim na espiritual na kahulugan. Ipinagdiriwang ang mga libing 40 araw matapos ang bawat pagkamatay. Ayon sa kaugalian, bawat paggunita ay nauwi sa protesta na nagdulot ng mas maraming pagkamatay at paulit-ulit na siklo. Naging isa ang politika at relihiyon. Ang mga demonstrasyon, sekular o relihiyoso, ay bahagi ng simbolismo ng Shia. Laging umaalingaw-ngaw ang sigaw na Allahu Akbar sa kalsada at bubungan. Noong Setyembre 8, 1978, nagdeklara ng batas militar ang rehimen. Nang umagang iyon, na kalaunan ay nakilala bilang Itim na Biyernes, nagpaputok ang mga sundalo sa mga nagpoprotesta sa Jali Square ng Tehran, na pumatay ng 12 ng tao, marahil daan-daan. Tuluyang nawala ang pag-asa sa kompromiso dahil sa massacre. Kumalat agad ang welga, at Oktubre 31 nag-walkout ang mga empleyado ng gobyerno. Itinigil ng mga manggagawa sa langis ang produksyon noong Disyembre. Nakabigla ang laki ng protesta. Noong Disyembre 10, daang-daang libo. Marahil higit pa sa 1 milyong Iranyano ang bumaha sa mga lansangan ng Tehran. Bumabagsak na ang monarkiya. Sa huling pagtatangka na mabawi ang kontrol, nagtalaga ang Shah ng pamahalaang militar at nagtalumpati sa bansa. Inamin ang mga pagkakamali at nangakong magkakaroon ng demokratikong reforma. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling pako sa kabaong ay nang umalis siya para magbakasyon. Noong Enero 1979, sinabi ni Mohammad Reza Shah Pahlavi na siya ay magbabakasyon, isang pag-alis na hindi na niya binalikan. Tumakas ang Shah ng Iran kasama ang pamilya niya, na kunwari ay bakasyon. Pagkaalis nila, nabuo ang Regency Council pero agad itong nabigo. Itinalaga si Shapur Bakhtiar bilang punong ministro sa huli, ngunit hindi niya kinaya ang sitwasyon. Lahat ito ay dahil sa isang tao. Pebrero 1979 triumphant na bumalik si Grand Ayatollah Khomeini sa Tehran matapos ang 16 na taon sa exile. Milyon-milyong tao ang nagtipon noong Pebrero 1, 1979 nang bumalik si Ayatollah Ruhollah Khomeini sa Iran matapos ang 15 taon ng pagkakatapon. Pagkalipas ng 10 araw, idineklara ng sandatahang lakas ng Iran ang pagiging neutral. Bumagsak ang monarkiya ng walang labanan, nagtago si Bakhtiar at tumakas sa pagkakatapon. Ilang linggo lang, idineklara na ang Iran bilang Islamikong Republika. Naalala mo ba si Pakraban? Yung nagsabi na maling ideya ang patayin si Khomeini? Nakakatawa. Matapos ang 1979 Islamikong Revolusyon, isa si Pakravan sa unang matataas na opisyal na hinatulan ng kamatayan ng bagong rehimen ni Khomeini. Inilako ang Islamikong Revolusyon sa Iran bilang kilusan para sa katarungan, dignidad, kalayaan, at laban sa autokrasya, katiwalian,
at dayuhang kontrol. Pagkatapos makuha ang kapangyarihan, agad na inangkin ni Khomeini at ng kanyang mga kaalyadong kleriko ang lahat ng awtoridad. Bagamat malawak ang revolusyon, na kinabibilangan ng mga liberal, kaliwa, nasyonalista, estudyante, manggagawa at mga grupong panrelihiyon. Walang balak ang bagong rehimen na magbahagi ng kapangyarihan. Hindi pluralistikong republika ang nakita ni Khomeini, kundi estado na pinapatakbo ng batas Islamiko at mga kleriko lang ang may karapatang magpaliwanag. Ang pananaw na ito ay isinabatas sa doktrinang Valayat-e-Faqih na nagbigay ng pinakamataas na kapangyarihang pampulitika sa isang kataas-taasang pinunong panrelihiyon. Mas mataas ito sa halalan, parlamento at soberanya ng bayan. Noong 1979 at unang 1980s, sistematikong pinatahimik ni Khomeini at mga kasamahan ang mga kalabang paksyon. Ang mga liberal at nasyonalista ay itinaboy palabas ng gobyerno. Ang mga makakaliwang organisasyon ay dinurog, ipinagbawal, o marahas na nilinis. Ang ilang dating kaalyado ay pumasok sa pansamantalang koalisyon, ngunit kalaunan ay inaresto, ipinatapon, o pinatay. Ngunit ang rehimen ni Khomeini ay gumawa ng dalawang matapang, ngunit hangal na hakbang. Ang Iran hostage crisis noong 1979, 1971 ay nangyari nang sakupin ng mga Khomeini na estudyante ang embahada ng United States sa Tehran at i-hostage ang 2 dosenang Amerikanong diplomat sa loob ng 444 na araw. Nahiwalay ang Iran sa mundo dahil sa krisis, ngunit naging pabor ito kay Khomeini sa bansa. Tinanggal nito ang mga pro-diplomasya, tinawag ang oposisyon na maka-Amerikano, at pinagsama ang nasyonalismo at relihiyon pabor sa rehimen. Ang pinaka-nakakawasak na pangyayari ay ang digmaan sa pagitan ng Iran at Iraq na nagsimula noong Setyembre 1980 nang salakay ni Saddam Hussein ang Iran. 8 taon ang digmaan at libu-libong sundalo at sibilyan ang namatay. Nagbigay ito sa Islamikong Republika ng makapangyarihang kaaway, dahilan para mapigil ng rehimen ang mga tumututol. Sa ngalan ng pambansang kaligtasan at pagkakaisa, pinatatag ng dalawang pangyayaring ito ang bagong rehimen. Lilinawin ko pa ito, panandaliang salbabida lang ito sa rehimen. Matatag ito, pero unti-unting iniiwan ng Iran, pinuputol ang ugnayan sa kanluran, at tinuturing na imoralidad ang diplomasya. Sa kabila ng pagbagal ng ekonomiya, parusa, at pag-iisa, tila mas matatag pa rin ang Iran kaysa inaasahan. Kung susubukan mong tingnan ang sitwasyon, hindi mula sa moralidad, kundi mula sa pananaw ng geopolitika, baka naintindihan mo ang ibig kong sabihin. Alam mo ang kwento ng Shah sa Iran, pero di mo alam paano siya naging natatanging leader ng bansa. Tinulungan ng Estados Unidos si Mohammad Reza Shah Pahlavi na palakasin ang kapangyarihan niya, lalo na sa kudeta noong 1953 na nagpatalsik kay punong ministro Mohammad Mossadegh ng Iran. Siya ang nag-nationalize ng industriya ng langis sa Iran. Ang lihim na kudeta ng Central Intelligence Agency at Britanya sa Operation Ajax ay nagpatalsik kay Mossadegh at nagbalik kay Shah bilang pinuno. Matapos ang kudeta, sinuportahan ng United States si Shah sa pamamagitan ng tulong militar, ekonomiya, intelihensya, at pagtulong sa pagtatayo ng sabak. Ang kanyang lihim na pulisya, gusto ng United States patalsikin si Mossadegh noong 1950s dahil takot silang mapunta sa komunismo ang Iran na katabi ng Soviet Union. Kalaunan, ang kanyang pagpapanasyonalisa ng langis ay nagbanta sa mga interes ng kanluran, lalo na ng Britanya, na nagtulak sa Britanya na pilitin ang Washington na protektahan ang akses sa langis at hadlangan ang impluwensya ng Soviet. Suportado ng United States ang kudeta para bigyan ng kapangyarihan ang autoritaryong Shah. Kung pabor siya sa kanluran, malinaw kung sino ang talo at nagdiriwang sa pagpapatalsik niya. Nauulit pa rin ang pattern na ito hanggang ngayon. Ang mga protesta sa Iran ay hindi lang nagpapuno ng mga kalsada. Nagpapabilis din ito ng tibok ng puso libu-libong milya ang layo sa Moscow. Mas mahaba at mas malalim ang kasaysayan ng Russia sa Iran kaysa sa Estados Unidos. Sa simula ng ika-20 siglo, sinakop ang Iran dahil sa estratehikong lokasyon. Naging pawn sa Great Game. Noong 1900 at 7 hinati ng Britanya at Russia ang Iran sa mga zona ng impluwensya ng hindi kinokonsulta. Kaya formalidad na lang ang kalayaan nito. Sa loob ng bansa, nag-uumapaw na ang galit ng mga tao. Noong 1905, nagdulot ng galit ang pampublikong paghagupit sa mga negosyante ng asukal na naging sanhi ng rebolusyong konstitusyonal at pagtago ng mga negosyante at kleriko sa mga moske bilang protesta. Lalong lumawak ang mga protesta dahil sa mas mahigpit na pagpapatupad ng gobyerno. Noong Enero 1900 at 6 napilitan si Muzaffar al-Din Shah
dahil sa pressure na mangakong magtatayo ng Adilat Khaneh, ngunit hindi niya ito natupad. Matapos mapatay ang estudyante ng teolohiya. Sumiklab ang krisis at 14,000 nagprotesta ang nagkanlong sa British Legation. Hinihiling ang pagtatatag ng Majlis, ang pambansang parlamento. Noong Agosto ng 1900 at 6 sumuko ang Shah. Ang unang parlamento ng Iran ay nagtipon noong Oktubre at ilang linggo bago siya namatay, nilagdaan ng Shah ang konstitusyon bilang batas. Sa unang pagkakataon, ang Iran ay nasa bingit ng demokrasya, ngunit marupok ang tagumpay na iyon. Ang panghihimasok ng mga dayuhan at pagtutol ng mga maharlika ay nagdurog sa mga pag-asa ng Iran para sa isang konstitusyon. Noong 1900, 11 sinalakay ng mga tropang Ruso, pinatay o ipinatapon ang mga pinuno at binuwag ang Majlis. Nananatili ang konstitusyon ng Iran ngunit nawala ang kaluluwa nito. Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, nagkawatak-watak ang bansa. Si Reza Khan, isang opisyal militar, ay nagmarcha sa Tehran noong 1921 at inangkin ang kontrol sa militar sa tulong ng hukbong sandatahan. Mabilis umangat si Reza Khan at noong 1923 siya na ang punong ministro habang tumakas pa Europa ang huling Qajar Shah. Noong 1925, kinoronahan ni Reza Khan ang sarili bilang Reza Shah Pahlavi at itinakda niya ang direksyon ng Iran sa susunod na 50 taon. Hindi na masyadong hinubog ng tao ang sumunod, kundi ng gitnang silangan mismo. Sa kabila ng mga sinaunang imperyo, matagal nang hinubog ng mga estrukturang tribo ang rehiyon, pati Iran. Ang Iran ay Persyano sa kultura ngunit multi-etniko talaga. Karamihan sa mga Turko, Arabo, Kurdo, Balok, Lur, Bakhtiari, at ibang minorya ay namuhay sa mga tribong lipunan sa kanayunan. Lubhang relihiyoso ang mga komunidad na ito. Hinubog ng Islam ang lipunan at autoridad, at madalas magtagisan ang kleriko at estado. Ngunit hadlang ito para kay Reza Shah. Matapos koronahan noong 1926, sinimulan ni Reza Shah ang kampanya ng modernisasyon. Una niyang tinutok ang mga tribo. Ninakaw niya ang armas nila, winasak ang kapangyarihang pampolitika, pinilit tirahin ang mga nomadiko, at pinalitan ang katapatan sa tribo ng sa estado. Inihanay niya ang Iran sa kanluran, umanga sa Europa at Amerika, at sinubukang baguhin ang lipunan tulad nila. Ngunit nagdulot ito ng problema sa kanya. Para sa mga tradisyonal na relihiyoso at tribo, tingin nila ang mga reforma ni Reza Shah ay pag-atake sa Islam at sa kanilang pagkakakilanlan. Pinabilis niya ang modernisasyon ng ekonomiya. Natapos ang Trans-Iranian Railway noong 1938 na nagdugtong sa Persian Gulf at Caspian Sea. Pinahina niya ang kapangyarihan ng mga kleriko sa pamamagitan ng paglalagay ng edukasyon at batas sa mahigpit na kontrol ng estado, pagpapakilala ng sapilitang pag-aaral at pagtatatag ng Universidad ng Tehran. Noong 1934, tinanggal niya ang mga di makatarungang kasunduang panlabas, binalik ang kontrol ng Iran sa pananalapi at komunikasyon, at naglaan ng pondo para sa infrastruktura. Pero ang pinaka-controversial na desisyon ay noong 1935 nang pinilit niyang tanggalin ng mga kababaihan ang kanilang belo. Ang pangunahing layunin ni Reza Shah ay ang gawing kanluranin ng bansa. Pinalaganap niya ang sekular na edukasyon, pinalawak ang presensya ng mga kababaihan sa pampublikong buhay, at sinadyang pahinain ang kapangyarihan ng mga kleriko. Naramdaman ng mga tribo ang pag-atake sa Islamikong pagkakakilanlan. Pero nagpatuloy pa rin si Shah sa pamumuno hanggang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong panahon ng digmaan, kahit idineklara ng Iran ang pagiging neutral, ang langis at lokasyon nito ang nag-akit sa mga puwersa ng alyado. Sinakop nila ang bansa. Noong 1941, dahil sa koneksyon ni Reza Shah sa mga Aleman, napilitan niyang ipasa ang trono sa anak niyang si Mohammad Reza. Namana ni Shah ang isang watak-watak na bansa sa ilalim ng dayuhan. Pero ginamit niya ang tulong ng Estados Unidos at pandaigdigang presyon para mapaalis ang mga tropang Soviet sa hilaga ng Iran. Naghahati ng panibagong pag-asa ang huling bahagi ng dekada, 1940. Noong 1940, binuo ni Mohammad Mossadegh ang National Front para ibalik ang konstitusyon ng 1900 at 6 matapos mabawi ng parlamento ang kapangyarihan. Layunin niya ang nasyonalismo ng langis noong 1951, kaya bilang punong ministro, nasyonalisa ni Mossadegh ang langis ng Iran at itinatag ang National Iranian Oil Company. Ngunit nabahala ang kanluran, lalo na ang Britanya at United States, na baka mapunta sa impluwensya ng Soviet ang Iran dahil sa hakbang na ito. Kahit hindi komunista si Mossadegh, sa kabila ng kaguluhan, patuloy ang mabilis na modernisasyon ng Iran. Noong 1960 at 1970, mas maunlad ito kaysa karamihan ng gitnang silangan at Timog Asya. Patuloy na dumarami araw-araw ang mga Iranian na hindi kontento sa direksyong pampolitika ng bansa. Tinutulan nila sina Shah at Mossadegh
tinanggihan ang sekular na nasyonalismo at pinaniniwalaang dapat Islamista ang mamuno sa bansa. Ang bahaging ito ng lipunan ay kalaunay pinamunuan ng Shia na iskolar at guro na si Ruhollah Khomeini na mula pagkabata ay nag-aral ng relihiyon. Noong 1922 tumira siya sa Qom, pangunahing sentro ng Shia pag-aaral sa Iran. Doon niya pinag-aralan ang teoryang Islamiko, filosofiya, batas at etika. Unti-unting bumuo ng reputasyon bilang isang seryoso at disiplinadong iskolar. Noong 1930 naging kilalang guro ng relihiyon si Khomeini at ginamit ang pangalan ng kanyang bayan, Khomeini. Dekada siyang naka-impluwensya sa akademya sa pamamagitan ng mga isinulat niya sa batas Islamiko at filosofiya. Nagbago iyon nang hayagan niyang hinamon si Muhammad Reza Shah. Inatake niya ang pagkiling ng monarkiya sa kanluran at ang impluwensyang kultural nito. Tumimo ang matigas niyang mensahe sa mga konserbatibo at nadismaya. Noong 1950 naging ayatollah si Khomeini at sa early 19 na 60 naging Grand Ayatollah siya. Kaya napunta siya sa tuktok ng Shia hierarchy sa Iran. Maring tinutulan ni Khomeini ang reforma ng Shah at iginiit na dapat Islamikong batas ang mamuno sa Iran, hindi ideya ng kanluran. Tumimo ang kanyang mensahe sa mga relihiyoso at tradisyonal na grupong nawalay sa modernisasyon. Noong 1970 nagtagumpay siya sa bansa. Mga kababaihang Iranian ng unang nagtaksilan ng revolusyon at pinilit sundin ang mga batas. Bilang manonood, naiisip mo lang ang sakit dahil hindi mo tunay mararamdaman ang kalupitan mula sa labas. Noong Marso 8, 1979 kababaihan ang nagprotesta sa Tehran laban sa kautusan ni Khomeini, ilang linggo matapos bumagsak ang Shah. Ang sapilitang pagsusuot ng belo ay may malinaw na mensahe. Hindi ito ang kalayaang ipinaglaban nila, pero binalewala sila. Hanggang ngayon, legal na kinakailangan ang mga batang babae na sumunod sa sapilitang pagsusuot ng belo mula pagkabata. Kadalasan ay ipinatutupad na sa edad na 7 kapag sila ay pumapasok na sa paaralan. Ang kababaihang lumalabag sa dress code sa Iran ay nakakaranas ng panliligalig, multa, kulong, paghahagupit, at karahasan mula sa moralidad na pulisya. Ang mga babaeng ito ay nasa ilalim ng lalaking tagapangalaga bago ikasal at nananatiling kontrolado ng ama o lalaking kamag-anak. Pagkatapos ng kasal, nagkakaroon ng legal na kontrol ang mga asawa. Ayon sa Artikulo 1100 at 17 ng Civil Code ng Iran, pwedeng pagbawalan ng asawa ang misis na magtrabaho. Hindi pa dito nagtatapos. Pwedeng ikasal ang batang babae na 13 pababa basta may pahintulot ng hukuman at lalaki. Ayon sa opisyal na datos, libo-libong kaso ng child marriage at panganganak ng batang wala pang 15 anyos ang naitala. Patunay ng sistematikong pang-aabuso. Sa isang legal na sistemang kaunti lang ang proteksyon para sa mga babae, ipinagbabawal sa mga babae ang maging hukom at hindi sila pinapayagan sa maraming posisyon sa gobyerno. Kahit legal at normal ang pagtatrabaho sa ilang lugar, laganap pa rin ang diskriminasyon sa kasarian at naging institusyonal ang moral na kaayusan bilang anyo ng pang-aapi. May malaking reserba ng langis ang Iran pero bagsak ang ekonomiya. Kaya libo-libong Iranian ang umaalis taon-taon. Kadalasan, ang natitira ay mga walang pera o edukasyon na inaapi ng rehimen at elitista. Ngayon, nasa lansangan muli ang mga Iranian, ngunit ngayon ay para sa demokrasya at kalayaan, hindi na para sa relihiyosong estado. Na-block na halos ang internet. Isinara ng Iran ang himpapawid sa mga komersyal na flight. Pero hindi na umatras ang mga tao. Punong-puno ng nagpoprotesta. Lalaki, babae, at bata. Ang mga kalsada sa bansa na humahamon sa Islamistang rehimen. Mula sa mga demonstrasyon, isa na ito sa pinakamapanganib na yugto sa kasaysayan ng Iran matapos ang revolusyon. Libo-libong nakakulong at ayon sa ulat, hindi pa rin alam ang kanilang kapalaran. Libo-libo ang namatay sa mga protesta, kabilang ang 100 seguridad at 13 bata, mahigit 18,000 at 400 din ang naaresto. Madugo ang laban, ngunit mas matamis ang kalayaan. Kailan ito matatamo ng mga Iranian? Panahon lang ang makakaalam.